Magandang araw, ako nga pala si Christy Kawilan na nagmula sa Yums Honesty. Ngayong araw, ating tatalakayin ang variety ng wika. Ano nga ba ang variety ng wika? Variety ng wika ay naguugat sa sanhi ng pagkakaiba ng lipunan na ating ginagalawan, heograpiya, antas ng edukasyon, occupation, edad, kasarian, uri ng pangkat etniko na ating kinakabilangan. Narito ang 5 halimbawa ng variety ng wika. Una, idiolect. Pangalawa, dialect. Pangatlo, ethnolect. Pang-apat, ecolect. At ang panghuli ay sociolect. At ngayon, ating alamin ang nilalaman ng 5 variety ng wika. Idiolect. Bawat individual ay may sariling estilo ng pamamayag at pananalita na naiiba sa bawat isa. Ito ay namumukod tangi o unique. Halimbawa sa idiolect ay Jessica Soho, di umano. Dialect. Ito ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na kanilang kinabibilangan. Maaaring naiba sa punto ng tono, katawagan o pagkakaiba sa pagbuo ng pangungusap. Halimbawa, Tagalog, bakit? Batangas, bakit ga? Bataan, bakit a? Ilocos, bakit ngay? Ethnolect, isang uri ng variety ng wika na nadevelop mula sa salita ng mga etnologistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Halimbawa ng ethnolect: balay, bahay; vakul, pantakip sa ulo; palangga, mahal o minamahal. Ecolect, ang variety ng wikang ito ay kadalasang nagmumula o sinasalita sa loob ng bahay, sapagkat miyembro lamang ng pamilya ang gumagamit nito at nagkakaunawaan dito. Halimbawa ng ecolect: palikuran, banyo; pamingganan, lalagyan ng plato; dulang, lalagyan ng bigas; duba, kwarto o silid tulugan. Sociolect, ito ay pansamantalang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit sa partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuan sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Halimbawa ng sociolect: jowa, kasintahan; huwerpa, malakas; petmalu, kahanga-hanga. Narito rin ang mga sociolect na wika. Una, wika ng Becky o Gay Linggo. Pangalawa, konyo or konyo speak. Pangatlo, jologs or jejemon. Pang-apat, jargon. Panglima, pidgin. Wika ng Becky o Gay Linggo. Ito ay isang halimbawa ng grupong nais mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan, kaya naman pinago nila ang tunog o kahulugan ng salita. Halimbawa sa wika ng Becky o Gay Linggo ay ang kantang Bubuka ang Bulaklak. Konyo o konyo speak. Ito ay isang variant ng Taglish na may ilang salitang Ingles na hinalo sa Filipino. Kaya't masasabing code switching ang nangyayari. Halimbawa sa konyo-konyo speak ay ang magnanakaw. Hold up, make bigay or your things, don't make galaw or I will tusok-tusok you. Jologs o jejemon. Ito ay nagmula sa salitang jeje na isang paraan ng pagbaybay ng hehe at ng salitang Hapon na Pokemon. Halimbawa ng jologs o jejemon: musta, kamusta; ako ito, ako ito. Jargon. Ito ang mga natatanging bokabularyong partikular na pangkat at may pagkilala sa kanilang trabaho o gawain. Halimbawa sa jargon: exhibit, compliant, appeal, abogado; schedule, class record, lesson plan,
guro. Instrument, rhythm, tune, singer. Pidgin, isang uri ng variety ng wika na tumutukoy sa wikang walang formal na istrukturo. Nade-develop ito dahil na rin sa pangangailangan na makabuo ng isang pahayag. Halimbawa ng pidgin, kayo bili alak, kayo na ang bumili ng alak para sakin. Suki, ikaw akin, ako bigay, discount. Suki, bumili ka ng paninda ko, bibigyan kita ng discount. At ngayong araw, diyan nagtatapos ang ating talakayan. Magandang umaga, ako si Jera Tupil mula sa UMS 11 Honesty. Ngayong umaga, ating tatalakayin ang about sa blog. Maraming uri ang blog at atin itong isa-isahin mamaya. Ngayon, ano nga ba muna ang blog? Ang blog ay mula o galing sa dalawang salita na web at blog. Ang blog ay isang pangalan na tumutukoy sa isang website na maituturing na isang blog. Ito rin ay isang pandiwa dahil ang pagbablog na tumutukoy sa aksyon ng paggawa o pagsulat ng isang post. Blogger ang tawag sa taong gumagawa ng pagbablog at blogsphere naman ang tawag sa komunidad o mundo ng mga blogger. Ngayon, ating isa-isahin ang mga uri ng mga blog. Una ay fashion blog. Ang tema ay naglalaman ng mga pananamit o kung anuman ang bago sa mundo ng pananamit. Ang halimbawa nito ay sina Chris Uy at Heart Evangelista. Pangalawa ay personal blog. Ito ay binabahagi ng isang blogger ang kanyang sariling buhay o karanasan para ma-inspire ang iba. Ang halimbawa nito ay sina Pia Wurtzbach at Bianca Gonzalez. Pangatlo ay news blog. Ito ay babahagi ng mga bagong balita sa mga mambabasa. Ang halimbawa nito ay si Maria Ressa mula sa Rappler at si RJ Nieto mula sa Thinking Pinoy. Pang-apat ay humor blog. Ito ay naglalayong magpatawa o magpaaliw ng mga manonood o mambabasa. Ang halimbawa nito ay ang isang professional heckler na si Ramon Bautista. 5 ay photo vlog. Ito ay naglalaman ng mga litrato. Ang halimbawa nito ay si Carl Pataksil. 6 ay food blog. Ang layunin nito ay magbahagi ng mga paraan sa pagluluto ng isang recipe. Ang halimbawa nito ay sina Erwan Yusuf at ang modern nanay na si Con Cruz. Ang pang-7 ay vlog. Ito rin ay kilala bilang video blog dahil ito ay naglalaman ng mga video ng mga vlogger. Ang halimbawa nito ay sina Kong TV, Sir Gabin, Ivana Alawi at Zainab Harake. Ang pang-8 ay educational blog. Ito ay nakatutulong sa mga tao sa kanilang aralin o paksa na hindi nila maintindihan. Ang halimbawa nito ay sina Lord De Vera at Team Laika. Yan ang 8 uri ng mga blog. Nagtatapos ang ating paksa tungkol sa blog.